Matapos makatakas sa maze kasama ang iba pang nakaligtas, nagising si Thomas sa loob ng helicopter. Dinadala sila ng mga sundalo sa isang pasilidad, kung saan nakaharap nila ang mga infected na tao na tinatawag na cranks, mga parang zombie na rabid. Sa loob ng facility, sinalubong sila ng pinuno na si Jansen. Kasama ni Thomas sina Teresa, Minho, Nut, Frypan, at Winston. Pinanggako ni Jansen na dadalhin sila sa isang safe zone, kung saan hindi sila mahahanap ng WCKD, yung organisasyon na gumawa ng maze. Ayon kay Jansen, sila daw ang pag-asa ng sangkatauhan kasi immune sila sa flare virus. Dumaan sila sa medical tests at kinuhaan ng dugo. Napansin ni Thomas na lumapit si Dr. Crawford kay Teresa. Maya-maya, dinala naman si Thomas sa interrogation room. Tinanong siya ni Jansen kung anong alam niya tungkol sa WCKD. Inamin ni Thomas na dati siyang nagtatrabaho doon, pero ipinasok siya sa maze kung saan nakita niyang namatay ang mga kaibigan niya. Nang tanungin kung bakit siya pinadala doon, sagot lang niya, hindi niya maalala. Pagbalik sa cafeteria, nakilala ni Thomas ang iba pang kabataan galing sa iba't ibang maze. Nakaupo sila habang may isang survivor na nagkukwento kung paano sila nailigtas. Ipinakilala din si Ares, isang bagong kakilala na galing naman sa maze na puro babae ang laman. Dumating ulit si Jansen para tawagin ang susunod na batch papunta daw sa safe zone. Kasama noon, nakita ni Thomas si Teresa na naglalakad kasama si Crawford, kaya sinundan niya, pero hinarang siya ng guard at sinabing may mga test pa raw si Teresa ngayong gabi. Kinabukasan ng madaling araw, may narinig si Thomas na ingay sa ventilasyon. Doon niya nakita si Ares, at niyaya siya nitong sumilip. Habang gumagapang sila sa duct, nakita nila ang mga stretcher na tinatakpan at dinadala sa isang restricted area. Sabi ni Ares, gabi-gabi may ganun pero di niya alam kung ano ang nasa loob kasi hindi umaabot doon ang duct. Kinabukasan, muling tinipon ni Jansen ang mga kabataan sa cafeteria. Ikinwento ni Thomas sa mga kaibigan niya ang nakita niya, pero binalaan siya ni Not na huwag muna makisawsaw hanggang wala pang malinaw na ebidensya. Pero si Thomas, pasaway pa rin. Sinubukan niyang sumabay sa mga bagong batch kahit hindi siya tinawag. Nahuli siya ng guard at nagdulot ng gulo kaya pinauwi sila pabalik sa mga kwarto nila. Doon ipinakita ni Thomas na nakapagnakaw siya ng keycard mula sa guard. Pinilit niyang may tinatago ang facility, pero hindi agad naniwala ang iba kasi nga binibigyan naman sila ng maayos na pagkain at higaan. Biglang sumulpot ulit si Ares mula sa ducts at isinama si Thomas. Pumunta sila sa restricted area gamit ang keycard. Pagpasok nila, laking gulat nila nang makita ang mga kabataang dinadala ni Jansen, unconscious at nakakabit sa mga tubo. May mga nilalang din sa loob ng malalaking container. Nagkubli sila nang bumukas ang pinto. Dumating si Jansen at kinausap ang isang scientist na si Ava Page sa pamamagitan ng video call. Nabigla si Thomas kasi buhay pa si Ava, kahit na akala nila napatay siya sa invasion dati. Inutusan ni Ava si Jansen na i-sedate lahat ng teenagers at ihanda sila para sa harvesting. Habang kausap ni Jansen si Ava, nakikiusap siyang bigyan pa siya ng oras at tiniyak na ligtas ang mga subject sa facility. Pero reklamo ni Ava, nawalan na daw sila ng 2 pasilidad dahil sa right arm, at hindi na siya pwedeng mawalan pa kasi malapit na raw siyang makahanap ng lunas sa flare virus. Agad bumalik si Thomas sa kwarto at ipinaliwanag sa mga kaibigan niya na buhay pa si Ava at parte rin ng WCKD yung facility. Pero bago pa man sila sitahin, nakaalis na sila mula sa ducts. Pinamunuan ni Thomas ang pagtakas, habang si Ares naiwan para may gawin siyang tulong. Sumama rin si Winston sa kanya, habang nagpatuloy naman ang iba. Habang tumatakas, nasalubong nila si Crawford kasabay ng alarm. Dumiretso si Jansen sa control room at nakita niyang hawak ng mga gliders si Crawford bilang hostage. Inutusan niya ang mga tao niya na dumiretso sa medical wing kasi alam niyang si Thomas pupunta kay Teresa. Sa daan, hinarang sila ng guard at pinaputukan ng shock bullets, pero na-knockout siya ni Minho. Kinuha ni Thomas ang baril at nagpatuloy sila hanggang sa makita nila si Teresa. Biglang dumating ang mas maraming guard at gustong pumasok, kaya binasag ni Thomas at Not ang bintana para makatakas sa kabilang kwarto. May isang guard na sumugod kaya binaril agad ni Thomas gamit ang shock weapon. Pagdating sa exit, ginamit ni Thomas ang keycard pero hindi gumana. Biglang lumitaw si Jansen at sinabing hindi sila mabubuhay sa scorch, o kaya naman kakainin lang sila ng mga cranks. Pero sakto, dumating si Ares at Winston sa kabilang pinto at binuksan iyon. Pinaputukan ni Thomas si Jansen at ang mga guard bago sila tuluyang tumakas. Mabilis silang tumakbo palabas ng emergency door bago pa ito magsara. Paglabas, sinalubong sila ng madilim na sandstorm habang hinahabol pa rin ng mga guard. Ilang saglit, nakarating sila sa isang abandonadong mall at doon muna nagkubli. Doon ipinaliwanag ni Thomas na konektado pa rin sa WCKD yung pasilidad at ginagamit nila ang mga tao bilang parang battery, sinasid habang pinananatiling buhay. Naniniwala siyang ang right arm, ang tunay na kalaban ng WCKD kaya dapat hanapin nila ito.
Habang naglilibot, nakakita sila ng mga lampara at gamit na parang matagal nang iniwan. Hinati ni Thomas ang grupo para maghanap ng supplies. Si Minho naman nakakita ng generator room at pinaga niya ito, dahilan para lumiwanag ang buong building. Pero mali pala, nadala rin nito ang mga cranks sa paligid. Agad tumakbo sina Minho at Thomas pabalik sa iba, sinarado ang pinto, pero ando na rin ang ibang cranks sa loob. Kaya tumakbo silang lahat paakyat sa upper floors habang inaatake ng mga halimaw. Sa isang pagkakataon, muntik na sinut, pero bumalik si Thomas para iligtas siya. Na-corner sila sa makitid na pasilyo papunta sa dead end, kaya binasag ni na Frypan ang pinto habang pinaputokan ni Winston ang mga cranks. Sa huli, nakalabas sila pero si Winston nadagat at nasugatan ng malala sa tiyan bago pa man maisara ang pinto. Naitakas siya ng grupo, pero ramdam na ng lahat na delikado ang lagay niya. Kinagabihan, nagtago muna sila sa mga guho. Kinabukasan, napansin ni Thomas na wala na ang mga cranks. Habang naglalakad sila sa sirang lungsod, may lumipad na WCKD airships kaya nagtago sila. Sa dulo ng syudad, bumagsak si Winston. Habang nagpapahinga, inamin ni Teresa kay Thomas na may ginawa sa kanya ang WCKD para maibalik ang alaala niya. Sabi niya, baka dapat bumalik sila. Pero biglang may putok ng baril, si Winston pala, umamin na infected na siya at lumalala na. Ayaw niyang maging crank kaya humiling siyang huwag siyang hayaan. Malungkot na binigay ni Newt ang baril, at nagpasalamat si Winston bago sila pinona. Sa di kalayuan, narinig na lang nila ang putok na nagwakas sa buhay niya. Nalungkot ang lahat at na-realize nila na hindi lahat immune sa virus. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa gitna ng scorch. Kinagabihan, habang natutulog, may nakita si Thomas na mga ilaw kaya gin-icing niya ang iba. Dumating ang bagyo, kaya dali-dali silang tumakbo papunta roon bago pa sila tamaan ng kidlat. Pagdating nila sa isang mukhang abandonadong warehouse, biglang tinamaan ng kidlat si Minho. Agad nila siyang dinala sa loob at buti na lang nagising din siya. Habang nag-iikot si Teresa, nakita niya ang mga cranks na nakakadena. Biglang may ilaw na bumukas at isang babae ang lumapit sa kanila, ligtas mula sa abot ng mga cranks. Lumapit si Brenda at inaya sila papasok. Doon, nakita nila ang iba pang survivors at ipinakilala sila kay George, ang leader ng grupo. Sinabi ni Thomas na hinahanap nila ang right arm, pero sagot ni George, umalis na raw ang mga ito. Nang tanungin kung saan sila galing, tumanggi silang magsabi kaya agad silang binihag ng mga tao ni George. Habang nakatali pati na nakabitin pa patiwarik sa isang tore, nalaman ni Thomas na nais ni George ibenta sila pabalik sa WCKD. Pero bago magdesisyon si George, tinanong muna niya kung ano ang alam nila tungkol sa right arm. Inamin niya na kahit iniisip ng iba na wala na ang grupong iyon, naririnig pa raw niya ang signal nila sa ere. Nag-alok siya ng deal kapalit ng impormasyon. Ipinaliwanag ni Thomas na ang right arm ay nagtatago sa mga bundok at inililigtas ang mga kabataan mula sa WCKD. Pero bago pa makapagpatuloy si George, dumating si Barkley at nakialam, pero hindi siya pinansin ni George. Sinabi ni George kay Brenda na aalis na sila at gagamitin ang mga gliders para mahanap ang right arm, pero bawal silang magbigay babala sa iba. Habang nag-uusap sila, dumating bigla ang mga sundalo ng WCKD at sinalakay ang gusali. Samantala, tinulungan ni Minho si Teresa na maabot ang lever at napalaya ang lahat. Dumating ang helicopter ni Jansen at nagutos siyang ibalik ang mga teenagers kung ayaw nilang lahat mamatay. Inutusan ni George si Brenda na kunin ang mga kabataan habang siya naman ay naghanda ng sorpresa. Habang tumatakas ang gliders, hinarang sila ni Barkley at tumawag kay Jansen sa radyo. Pero biglang dumating si Brenda at binaril si Barkley, pagkatapos dinala niya ang mga kabataan palayo. Si George naman, pinaandar ang malakas na tugtog na umalingaw sa buong gusali bilang panlilinlang. Pinangunahan niya ang iba papunta sa escape route kung saan kailangang dumaan sila sa lubid para makatawid sa kabilang building. Naiwan si Brenda kaya sinundan siya ni Thomas. May hinahanap kasi itong gamit sa opisina ni George pero dumating na ang mga sundalo kaya nagmamadali silang tumakas. Nang matapos ang tugtog, nagsimula ang serye ng mga pagsabog na tuluyang gumiba sa gusali. Nahulog sina Thomas at Brenda sa isang elevator shaft at nabalutan ng alikabok. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Brenda na gusto lang talaga silang gamitin ni George para mahanap ang right arm. Binanggit din niya ang isang kaibigan ni George na si Marquez na kumukuha ng mga bata mula sa WCKD facilities at naniniwala siyang doon din dadalhin ni George ang iba. Nagbukas sila ng daan papuntang imburnal para makatakas, pero naririnig na nila ang mga cranks sa loob. Wala silang choice kundi pumasok. Habang naglalakad sa tunnels, nakakita sila ng mga itim na ugat na tumubo sa dingding. Doon nila nasaksihan ang isang daga na biglang nilapan ng crank mula sa mga ugat. Dahil sa amoy ng dugo, nagsidatingan ang mas marami pang cranks kaya tumakbo sina Thomas at Brenda papunta sa liwanag. Pero naharap sila sa bangin na nasa pagitan ng dalawang gumuhong gusali. Nagkubli muna sila sa isang gusali pero patuloy silang hinahabol. Habang umaakyat sa fire escape, nadulas si Brenda at bumagsak sa basag na bintana.
Bawat galaw niya, mas lalo lang nababasag ang salamin. Sinugod pa siya ng isang crank habang nakabitin kaya halos mawalan na siya ng pag-asa. Agad sumugod si Thomas, kumuha ng bakal, hinawakan si Brenda, binasag ang salamin, at nahulog ang halimaw. Pagbalik nila sa kalye, ipinakita ni Brenda na nakagat siya sa binti ng crank. Alam niyang infected na siya, kaya sinabi niya kay Thomas na magpatuloy siya kahit anong mangyari. Habang naglalakad sina Thomas at Brenda, nakatagpo sila ng isang kalsada na puno ng mga survivors, may matatanda, may bata. Sa wakas, nakarating sila sa gusali ni Marcus. Pero sabi ng isang lalaki, patay na raw si Marcus. Nang tanungin ni Thomas kung may mga kasamahan na nakapunta roon, sagot ng lalaki, nasa loob na raw sila. Pinapasok sila, pero pinilit muna silang uminom mula sa bote na inialok niya. Wala silang choice kaya napilitan silang uminom bago sila itulak papasok. Pagdating sa loob, naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang mga kasama. Medyo nahihilo na si Thomas habang hinahalughog ang lugar na puno ng mga tao na nagsasaya. Doon niya muling nakita si Brenda, na halatang lasing din dahil sa ininom. Bigla siyang hinalikan ni Brenda, pero sa isip ni Thomas, si Teresa ang nakikita niya, kaya napaatras siya at nasaktan si Brenda. Sa gitna ng sayawan, nagkaroon ng hallucination si Thomas hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa alaala niya, bumalik siya sa unang pagkikita nila ni Teresa sa loob ng Wicked server room, kung saan nagtiwala siya kay Aris na kailangan niyang gawin ng isang bagay, kahit pa masakit, dahil ayaw na niyang mamatay pa ang mga kaibigan niya. Pagmulat ni Thomas, nasa tabi niya sina Teresa at Minho. Nakita niya si George na binubugbog yung lalaking nagbigay sa kanila ng inumin, at laking gulat niya nang malaman na siya pala si Marcus. Pinilit ni George na sabihin kung nasaan ang right arm, pero sagot ni Marcus, iniwan na raw niya iyon matagal na. Ipinaliwanag ni Marcus na inaalok lang niya ng saya ang mga kabataan sa kanyang club bago niya sila isuko sa Wicked. Galit na galit si George at tinutukan siya ng baril, kaya napilitan si Marcus magsabi. Sinabi niyang nasa bundok ang isang outpost ng right arm. Agad nilang kinuha ang sasakyan ni Marcus at bumiyahe, pero natigil sila sa isang dead-end alley kung saan pinaputukan sila. Pinapaghagis ni George si Thomas ng bomba pero biglang dumating ang dalawang babae na tinutukan sila ng baril. Nang makalapit ang buong grupo, nakilala sila ni Aris, sina Harriet at Sonia pala. Inalis nila ang maskara at nagkaalaman. Dinala ni Harriet at Sonia ang grupo papunta sa kampo ng right arm at ipinakilala ang leader na si Vince. Biglang nawala ng malay si Brenda, kaya nabisto ng lahat na infected siya. Itinaas agad ni Vince ang baril para patayin siya, pero pinigilan siya ni Thomas at nakiusap na tulungan si Brenda. Sakto, dumating ang isang medic na si Mary. Nakilala niya agad si Thomas kahit hindi ito maalala. Ayon kay Mary, si Thomas pala ang dati nilang informant na nagbibigay ng coordinates ng Wicked facilities. Bilang gantimpala, inutusan niya ang iba na iligtas si Brenda. Sa loob ng tent, ipinaliwanag ni Mary na dati siyang nagtatrabaho sa Wicked. Doon niya nalaman na ang mga immune ay gumagawa ng enzyme sa utak na kayang pabagalin ang flare virus. Dahil dito, naging handa ang Wicked na aniin ang mga kabataan para makuha ang enzyme na iyon. Ininjekta ni Mary ng stored enzyme si Brenda, kaya bumagal ang pagkalat ng virus sa katawan niya, pero kailangan pa rin niya ng dagdag sa hinaharap. Bago siya umalis, sinabi ni Mary kay Thomas na hindi nila pwedeng isama si Brenda kapag lilipat na sila. Habang inaalagaan ni Thomas si Brenda, napansin niya yung bagay na kinuha nito mula sa opisina ni George. Binuksan niya ito at nakakita ng litrato. Pagkagising ni Brenda, sinabi niya na kapatid niya iyon. Kinuwento niyang pareho silang kinuha ng Wicked nung bata pa sila at ginawang test subjects. Pero matapos siya ay test, itinapon lang siya at hindi na muling pinakita sa kapatid niya. Maya-maya, nakita ni Thomas si Teresa mag-isa. Ibinahagi ni Teresa na nag-iisa na lang siya noon kasama ang kanyang ina, pero nagkasakit ito. Ikinulong niya ang kanyang nanay dahil natatakot siyang maging crank ito, hanggang sa isang gabi, natagpuan niya itong nagkalmuti at tinanggal ang sarili niyang mga mata. Ipinunto ni Teresa na milyon-milyon ang naghihirap tulad niya at hindi sila pwedeng tumalikod sa kanila. Humingi siya ng tawad kay Thomas at nagmakaawa na intindihin siya. Pero biglang may nakita si Thomas sa likod niya, mga paparating na helicopter. Doon niya na-realize, tinawagan ni Teresa ang Wicked. Agad siyang tumakbo para bala ng iba. Pagkalapit nila sa kampo, biglang may helicopter na bumagsak ng mga bomba at nilamon ng apoy ang paligid. Bumaba ang mga sundalo at agad nilang stun ang lahat ng tao na makita nila. Sabay sama namang lumaban sina Gliders kasama sina Harriet at Vince. Si Thomas naman, tumakbo papunta sa tent ni Brenda pero nasusunog na iyon, buti nakatakas na pala siya. Si George naman, pilit siyang pinapatakas pero ayaw ni Thomas dahil gusto niyang iligtas ang mga kaibigan niya. Maya-maya, may sundalo na naghagis ng electric grenade papunta sa truck ni Vince, dahilan para matamba sila pati ang ibang teenagers. Sabi ni George kay Thomas na wala na silang magagawa kundi tumakas, pero tumanggi si Thomas, hindi daw siya aalis nang hindi kasama ang tropa niya. Bumaba ang helicopter at habang kinokolekta ng mga sundalo ang lahat, hinahanap ni Jansen si Thomas. Kaya nagsuko si Thomas at agad namang dumating ang malaking aircraft. Lumabas dito si Ava,
Pinapakuha ang mga bihag habang masayang binabati si Thomas. Tumayo si Teresa sa tabi ni Ava at Jansen, at doon na-reveal na sinadya palang ibalik ni Jansen ang memories ni Teresa para tulungan sila. Humingi ng sorry si Teresa pero sinabi niyang kailangan nilang makahanap ng lunas. Dumating si Mary para kumprontahin si Ava pero binaril siya agad ni Jansen. Inutusan ni Ava si Jansen na isakay ang iba at tanggalin na yung mga matitira. Galit na galit si Thomas, kaya pinakita niya ang isang bombang dala niya at tinakat silang lahat na sabogin pati sarili nila. Tanong ni Ava kung gusto ba talaga niyang mamatay ang mga kaibigan niya, pero ang Gliders, suportado siya, sinabing gawin na niya para matapos na ang Wicked. Pero bago niya ma-trigger ang detonator, biglang dumating si George na sakay ng truck at binangga ang helicopter, nagdulot ng gulo. Sinamantala ito ng iba para lumaban. Naghagis si Thomas ng bomba at pinasabog ito sa mga sundalo. Nahulog siya at tinutukan ng baril ni Jansen pero biglang dumating si Brenda at binaril si Jansen para iligtas siya. Habang nagkakagulo, nadakip naman si Minho at dinala papunta sa aircraft kasama si Teresa. Sinubukan ni Thomas at iba pa na sundan siya pero sobrang dami ng sundalo kaya napilitan silang umatras kasama si George. Wala silang nagawa kundi panoorin habang kinukuha sina Minho at Teresa pabalik sa Wicked. Kinabukasan, habang nagpapahinga ang mga nakaligtas, sinabi ni Thomas na pupunta siya mismo sa Wicked para iligtas si Minho, kahit mag-isa lang siya. Tutol ang iba kasi delikado, pero pinanto ni Thomas na hindi lang ito para kay Minho kundi para sa lahat dahil hindi hihinto ang Wicked hanggat hindi sila pinipigilan. Siya mismo ang tatapos sa kanila. Doon na na-convince ang lahat. Sinuportahan nila si Thomas at nagdesisyon silang sumama sa kanya, handa na para sa susunod na laban.